kababayan, kung makikilala nyo, etong si Bryce Hernandez, nakulong na po dyan sa Senado dahil po sa pagsisinungaling. Dahil nga naman, excuse me, huling-huli na sa akto mga kababayan, pero tumatanggi pa rin. Ganito mga kababayan kasinungaling, etong mga district engineer na ito. Pakita ko sa inyo, play natin. Kasi sabi dito, ex-Bulacan engineer cited in contempt for denying casino alias in Senate probe mga kababayan. So ito, i-play po natin. Kailangan po nating magmadali ng konti kasi para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM. Marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tutuloy ko lang po yung questioning ni Senator Tulfo kay Mr. Engineer Hernandez. Magkano ang sweldo ng Assistant District Engineer? Nasa 70,000 po monthly. Okay. Ito 70,000 ang sahod mga kababayan, pero magtataka kayo. Tuloy natin. 70,000. Pero yung mga nakasulat, nakaregister sa mga pangalan mo na sasakyan, ano-ano yung mga yon? Meron po akong Toyota. Tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung Grabe, no? Challenger po, Dodge. Magkano ang Toyota Supra? Nung time na 4 million po. 4 million na bili yung Toyota Supra mga kababayan pero kung may tax po yan, kung dumaan po yan sa tamang proseso, ang pagkakaalam ko, nasa 10 million yan. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Meron ka ring mga motor, di ba? Yung motor po, buy and sell po, ano yun. Bali, yung kapatid ko na nagba-buy and sell po, Di mga nasa pangalan mo. hindi ko po matandaan, Your Honor. Meron kang Pero, Ducati, 2022 Ducati. I'm sure alam ni Senator JB to dahil mahilig to mag-rider. No? Worth 2.1 million. Meron ka ring BMW R1250 worth 1.2 million. Wait lang may ads lang Biruin nyo, si 70,000 yung sahod pero may Toyota Supra. Tapos meron pang Dodge Challenger. Sa mahal nung sasakyan na yon. 'Di ba? Alam niyo kung sa sahod lang pagbabasihan yan, hindi makakabili yan. Lalo na mga kababayan at sobrang mamahal nung sasakyan. So ibig sabihin, talagang kurap. Ang asawa mo meron din, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron ring Lamborghini Grabe no? Urus Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pina-cost out namin to sa customs. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge, nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Diba? Your Honor, yung pong Baka malito kayo mga kababayan, yung 30 million yun yung lahat-lahat nung tatlong sasakyan nung sasakyan niya mga kababayan. Kasi nga naman, kung dadaan nga naman talaga yan sa sa legal, yung pagbili ng sasakyan, alam natin, pag dumaan sa legal, may tax yan, talagang tumataas din yung value ng sasakyan. So ngayon, kung ikaw ay sumasahod ng 70,000 a month, paano ka nga naman makakabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng 30 million? Ibig sabihin, may corruption kang ginagawa. At kumikita ka doon sa mga proyekto ng mga kontraktor na nakakakuha ng proyekto sa inyo at pinamamahalaan ninyo. Diba? Ganun lang kasimple. Anyway, tuloy pa natin. yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako para gawin pong konting hanap buhay. Ano kumita trabaho po ng yung asawa pera. mo? With all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng asawa mo? Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So, magkano yung Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang ng asawa mo, ito gusto ko, binili mo kagad cash. Hindi Grabe, po totoo no? yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect to Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa casino? Nung nagpunta po kami sinama po ko ni Ano Boss, ang pangalan na ginagamit mo sa casino? Your Honor. Sasagutin ko po ng Malas lang nitong si Engineer Bryce Hernandez mga kababayan kasi mainit ang ulo ni Senate Pro Tempore dito, Jinggoy Estrada. Kasi 'di ba, after nito nagpalit ng liderato yung Senado. Malas niya kasi siya yung naabutan. binigyan lang po kami ng membership number
Yun I po, am asking you what is your alias. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. to be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Ikaw magsisinungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. O, anong pangalan nakalagay rito? No page, pakita mo. Basahin mo. Ay, eto mga kababayan, clear ko lang sabi niya kanina, 'di ba, 4 million daw yung Toyota Supra, and then yung Challenger parang 7 million ata mga kababayan something. Pero kung may tax 'yon, siguro mas mataas pa yung price noon. And then yung ano pala, yung Lamborghini, nagkakahalaga po pala yun ng 30 million. So pag pinagsama-sama natin lahat, nasa 58 million pesos yung halaga ng kanyang tatlong sasakyan. Ano pa, ituloy pa natin. Grabe no? 58 million. Isang guhit na yun. Isang guhit na yun ng flood control. Your Honor, nakalagay Diba? Marami ng flood control yon mga kababayan. po dito, Marvin de Guzman. Oh, ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako, pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano dalang nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon sinama... Una-una, saan ka naglalaro? Soler? Okada? Resort World? Anong pang mga casino pinaglalaroan mo? Okada, hindi po kami nakarating doon. Saan? Soler? Soler po. Magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano? Kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagkagamit ko po sa kanya? Oo nga. May punto. Tama din naman mga kababayan, kahit ako. Kung pera ko nga naman yun, bakit ko nga naman ipagagamit dito sa isang tao na ito na possible na matalo yung pera ko? Di kung ako, halimbawa, nagsusugal, ako na lang magpapatalo dun sa pera ko, nag-enjoy pa ako. Di ba mga kababayan? Kaya nga dito sa part na ito, makikita nyo talaga na nagsisinungaling. Etong si Bryce Hernandez, hindi lang si Bryce Hernandez, kahit itong si Alcantara nagsisinungaling din. Dapat nga, ikinontempt din to eh. Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Ano naman? Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din. Tama. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Noong dati po kasi, mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, si Engineer JP Mendoza, si Engineer RD Domasig, saka Engineer Justin Nuevo, pagka po pumupunta kami noon sa Resorts World, nananalo po kami. Totoo po, nananalo po kami ng umabot po ng hundreds of millions sa casino. Nung kaya po kami naban, Para hindi tayo magtagal, ang tinatanong kasi sa iyo ni Senator Jinggoy, bakit ka nagkaroon ng isang ID na ang pangalan ay De Guzman Marvin Santos? Ito ay inisyu sa iyo ng LTO. Paano mangyayari yun? wala po kung ganyang ID, Your Honor. Basta pumunta lang po kami, sinama lang Ito po nga kami. yung ID mo inisyu ng So baka ang nangyari dito mga kababayan, nagpapeki sila ng lisensya. May mga ganyan po kasing senaryo na kung saan napipeke yung lisensya mga kababayan, driver's license, para mapalitan yung pangalan, edad, at lugar kung taga saan. And then mukha na lang yung ini-indicate doon. So parang ganun yung nangyari dito. Kasi hindi naman pala nila tunay na pangalan to eh. Pero nasa driver's license nila. LTO. Sa LTO law, criminal pa ito eh. Hawak namin yung certification ng Okada, ang registered name mo ron, membership mo, Marvin Santos de Guzman. Kaya kapag hindi ka nagsabi ng totoo ngayon, ikaw ang kauna-unahang masasite in contempt at hindi ka makakauwi sa araw na ito. Your Honor, nagsasabi. Sabihin mo na yung totoo, sapagkat dito sa record namin, halimbawa, noong March 2025, Okada ito nanalo ka ng 6,653,500 pesos.
April 1, natalo ka ng 25 million plus. Oo. May 2025, natalo ka ng 10 million. Grabe, no? Ayun, June 2025, natalo ka ng 14,160,750. July 2025, nanalo ka ng 15,914,000. Ito recorded ito eh. Kung hindi ka magtatapat, I will cite you in contempt. Tama. Your Honor, Kanino mo kinukuha ang mga perang ginagasta mo? Your Honor, sinasabi niyo po is Okada po. O ano ba yung tama sasabihin po ko? ba yun? Ito nga, record nga ito eh. Kanino nang gagaling ang perang ginagasta mo para magkasino ka? Gumagamit ka pa ng pangalan para hindi kayo mahalata. Halata na kayo eh. Pati si Alcantara, ito ang ginagamit niyang pangalan, Joseph Castro Villegas. Ah. LTO issued license cards. Your Honor, kahit kailan po, wala po akong lisensyang ganyan. Wala. Hindi, ito kay Alcantara to eh. Mukha kasi mga kababayan ni Alcantara to. Ayan, kung titingnan nyo, mukha ni Alcantara to eh. Villegas Joseph Castro. Yan yung pangalan ni Alcantara na ginagamit. Sinama lang po. Nasa sayo kung hindi mo aaminin, ngunit itong perang ipinanalo mo at ipinatalo, katakataka kung paano mo nagamit ito. Paano ka nakakataya ng ganito at nananalo ka ng ganito karaming pera? Ah. Your Honor, ang natatandaan ko lang po, napunta po ako ng Okada is umattend lang po kami ng convention. So hindi mo Naglaro, aaminin hindi po. na ikaw ay nanalo kahit na ito ay nasa record na ng Okada? Hindi ka aamin ito? Your Honor, hindi po talaga. Hindi po totoo yan, Your Honor. Matigas ano? Mr. Chair, can we just cite this individual Hernandez in contempt, Mr. Chair? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, nagsisinungaling na. May dokumento ka ba? Pwede mo magsinungaling ang LTO? Ikaw yung nagsisinungaling. Wag mong pilitin. Talagang hindi na. Sinasabi Tsaka mga kababayan, pag kukuha ka ng lisensya sa LTO, marami kang pagdadaanan pa. May mga test pa yan. May mga examination pa yan, may mga training pa yan. Bago ka makakuha ng lisensya. Especially, dapat dala mo yung talagang totoong pagkakakilanlan mo. Tapos may mga portal pa yan. Ngayon mga kababayan, ang tingin ko dito, nagpapeke sila ng driver's license para magamit po nila sa Okada. Sa Okada para magamit po nila sa mga resource board at mga soler. Para makapagsugal sila. Yan yung nakikita ko dyan. Anyway, tuloy pa natin. na nga namin ni Senator Jinggoy kay Chairman i-contempt ka na para wala pang tao yung kulungan namin sa ilalim. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Nandito po ako para makipag-cooperate po. Kung gusto mo po ako ng totoo. makipag-cooperate, aminin mo na lang sapagkat ito yung sulat ng Okada sa akin mismo, dated September 5, 2025. Ah. Ako na nga ang nagbibigay sa iyo ng tsansa na sana umamin ka na sa kabila ng sinasabi ng makasama ko na pwede ka na naming i-contempt ngayon. Sinabi mo hindi ka nagpupunta sa Okada, di ba? Ang sabi ko po, napunta po ako sa Okada nung, ang huli ko po alala is yung parang Naglalaro May ka po. doon. Naglalaro ka doon. Was there an instance na naglaro ka doon? Ang alam ko No, po. answer me directly, please. Yes po. Oh. Yes, Your Honor. The documents that are in possession with Senator Marcoleta, these documents don't lie. Your Honor, pwede po ba akong ano? Go. Kasi po, ang pinaliwanag po ni Honorable Marcoleta is ito daw pong last June, May, April is nandun po ako. Wala po ako doon. Hindi po ako napunta doon, Your Pero Honor. naglalaro ka doon. Doesn't matter. Nakapaglaro po ako isang beses. Tama doon. tama ba yung sinasabi ni Chairman na nagpatalo ka ng ganong kalaki halaga? Ah. Record na yan. Galing sa casino. Ang sinasabi ko sa iyo ay base sa record ng Casino Okada. Ah. Hindi namin invento ito. Kaya kung hindi mo aminin ito, mapipilitan ako pag may nag-motion dito na kasama ko at merong nag-second demotion, you will be cited in contempt. At alam mo ang naging epekto nito. I second the motion of Senator Erwin Tulfo. Is there already a motion? I did, Mr. Chair. There is a motion to cite anong pangalan na dito? Bryce Hernandez, a.k.a. Marvin Santos de Guzman, in contempt. Ayan. And seconded by Senator Jinggoy. Any objection? O ayan. Yan ang napapala kapag mga sinungaling kasi mga kababayan. Biruin nyo, ang laking magpatalo ng pera sa kasino. Ganyan nila winaldas at sinayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Yung perang pinaghirapan ninyo, ganito lang waldasin ng mga taong ito. Ano po, ituloy pa natin. Hearing none, the motion is approved. Mr. Committee Chair. cites in contempt Bryce de Guzman, a.k.a.
Marvin Santos de Guzman in contempt. Mr. Chair, Thank you. if I may, since he is already cited in contempt, may this representation request that hindi muna siya ikulong sa baba. Let him stay here because we still have some questions to ask to the subject resource person, Mr. Chair. The motion is well taken. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may I ask D. Alcantara, Ah. tama po ba yung binigay na pangalan ni Chairman Marcoleta na ginamit mo doon sa Okada para magparehistro? Yes, Your Honor. Magkano ang pinapatalo nyo sa casino gabi-gabi? Ako po, yung personal ko po ay sinabi ko na po dati na 100,000 hanggang 150 po. Yung sa kanila po, hindi ko po alam kung Pero ang pangalan niya, mga kababayan, no? Engineer Henry Alcantara siya eh. Pero ang pangalan niya dito sa driver's license, Villegas Joseph Castro. Yan oh. Tingnan nyo. Wait lang, paano ko balakihan to? Yan. Kaya tingnan nyo mga kababayan, no? Villegas Joseph Castro, yung pangalan ni DE, District Engineer ng Bulacan, Henry Alcantara. Henry Alcantara yung pangalan niya eh, pero ang pangalan pala niya na nakalagay sa driver's license. Professional driver's license pa to Villegas Joseph Castro. Anyway, tuloy pa natin. Kasi kung hindi niya tunay na pangalan to, peki din to. hindi ko naman po kasi sila kasama sa table po. With the indulgence of Senator Tulfo, Go ahead. in line with that, meron po akong impormasyon, natanong ko na rin si D. Alcantara last week. Sabi nga, kayo mas mahina ang loob nyo. Ako nagpapasalamat, umamin kayo na kayo nagkakasino. Oh. Na hanggang 50, 100,000 kayo kung tumaya. Tanong ko lang si Bryce Hernandez. Totoo ba, meron akong impormasyon na meron tumataya ka raw na isang hand o isang tayaan, mga 5 milyon. Grabe Ganun no? kalaki. Tama o hindi? Sa Totoo. pera ko, Your Honor, sa pera ko po, hindi po. Sa pera ng bayan. Hindi rin po, Your Honor. Hindi, kasi yung nga sabi ni Senator Lacson ikaw ang matakaw sa kasi naglalaro ka pala at napakalakas daw ng loob mo. Ah. Yan ang totoo. Pero magkano ang iyong pagtaya? Yung malaki ang tayo. Yung sabi mo na yung totoo. Pag naglalaro po ako gamit ang pera ng boss ko at nananalo po, totoo po yun. Ang tanong ko lang, with yung Senator Tulfo, no? Meron din akong impormasyon na pumapasok kayo ng inyong opisina, alas 10, alas 2, umaalis na kayo, papunta na kayo ng kasino. Alam nyo, ang dapat gawin ng Senado para matapos na tong issue ni Bryce Hernandez at saka ni Alcantara, bakit hindi nila ipasabbi na yung bank account ni No, bakit hindi nila ipasabbi na etong bank account ni Alcantara at saka ng asawa ni Alcantara, mga kababayan. At etong bank account ni Bryce Hernandez at saka ng asawa ni Bryce Hernandez, kahit kung may mga anak sila, ipasabbi na din yung mga bank account ng kanilang mga anak para makita kung gaano kalaki yung pera talagang pumapasok. Hindi naman daw sila, Mr. Chair, hindi naman daw sila buong linggo. Weekdays lang sila nagkakasino. 10 a.m. to 2 p.m. nasa DTVWH, 2 p.m. pataas, nagkakasino kayo. Tama ba o hindi? Your Honor, ang time po na napupunta lang ako ng casino is pag sinasama po ako ng boss, which is pagkatapos naman po ng office hours. Kagaya po ng sabi niya. Pero ang sabi ni Engineer Alcantara, minsan nagkakasama kayo, pero magkaiwalay kayo ng table ng nilalaroan. Minsan po magkahiwalay, minsan po nagkakasama rin po minsan, Your Honor. Pero ikaw ay pupunta ron na ikaw lang o talagang inaantay mo lang ang boss mo? Hindi po nangyari na pumunta ako doon ng ako lang. So parang yung opisina ninyo, DPW sa Bulacan, 10 a.m. to 2 p.m., yung 2 p.m. pataas, ang inyo pong opisina sa casino na. Oo. Your Honor, kagaya po ng nasabi ko kanina at nasabi rin po ng boss ko, after office hours po kami napupunta doon. Hindi, pero yung totoo 2 p.m. pataas eh. Doon daw, yun ang impormasyon na karating sa amin at meron ding record ang Gaano kasakit nito sa inyo, mga kababayan? Pera ninyo ang ginagamit pang sugal. Pumapasok sa trabaho, pinapasahuran nyo. Ano ginagawa? Lalabas ng maaga para magsugal. Gamit ang pera nyo. Gaano kasakit niyan? Tapos yung mga kababayan Pilipino po natin, araw-araw kada kumikilos, bibili ka lang ng grocery, kakain ka lang sa labas. Tingnan nyo yung mga resibo ninyo. Minsan, ang lalaki pa ng mga tax na natatapyas yung mga VAT. Tapos ganito lang pala ang ginagawa sa pera ng taong bayan. Partida ha, pinapasahuran nyo. Office hours, saglit na nagtatrabaho itong mga ito, lumalabas na maaga, diretso sa sugalan. Okada, ang Soler North, dahil malapit ito sa Bulacan. Gamit yung inyong mga alias, no? Pinakita na kanina. Ikaw, si DE Alcantara, at si JP Mendoza.
Ito si JP Mendoza, give away pa, PJ. Binaliktad nyo pa yung pangalan mo. Oh. PJ Asuncion. Kayong tatlo. At iba pa. Tama? Regular kayo, nagkakasino. Basta po inaya kami ng boss ko, sasama po kami. Gaano ka regular yon yung pag-aya? Ang aya po ng boss ko, tama po. Sino yung boss mo? Palagi mo sinasabi boss. Ay, pasensya na po kayo, Your Honor. Ang inaaya po kami ni D. Henry Alcantara, tama po, 2 to 3 times, pero a week po. Oh. Sige, Senator Tulfo. Pagtapos mo ako po kung naka-next. Yes. Tapos ito. Magkano yung pinapatalo mo nga? Ano sinasabi ito? 15 million, 14 million. Pag nanalo ka, 7 million. Saan galing? Totoo ba yun? Tama? Sabi ng Okada. Your Honor, Pwede ka na magsinungaling. Na-contempt ka naman. Ilalaga ka mamaya sa kulungan. Your Honor, sa totoo, wala po akong kung magkano yung natalo. Kasi basta yung pera po ng boss ko na pinapalaro sa akin, na pagka nanalo po ng malaki, binabalatuhan niya po ako. Oh. Yung sinusugal ninyo galing doon sa mga kontraktor, tama? Wala po akong knowledge dyan, Your Honor. Ang alam ko lang po, may perang dala si boss na nakabag, yun lang po. Wala, hindi ko po alam kung sino nagbigay sa kanya, kung saan po galing, wala po akong idea doon, Your Honor. Ayan. Ganyan mag-aksaya ng pera ng bayan, mga kababayan, etong mga kumag na ito. Kaya nga dapat talaga makulong itong mga ito. Hindi lang sapat yung makontempt. Kasi alam naman po natin, mga kababayan, na may period po yan. Kapag ka na-contempt ka, kataasan yan 10 araw, mga kababayan, and then labas na ulit yung mga yan. Ang dapat talaga dyan, makasuhan. Kasuhan yung mga yan ng plunder, mga kababayan. Kasi pag nanakaw ng pera ng taong bayan yon, nang sa ganon, makulong na yung mga yan. Kasi biruin nyo kung gaano kalaking pera yung sinasayang nila, katataya nila ng sa mga kasino. Partida sinasahuran nyo pa itong mga to. Diba? Ganyan nila inuto ang taong bayan. Kaya nga sa totoo lang nakakagalit itong mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, na pinagkatiwalaan ng proyekto ng gobyerno. Diba? Tapos ganito lang yung pinaggagawa. Ang lalaki tumaya ng pera ng taong bayan. Diyan pa nga lang, makikita nyo, nagsisinungaling na eh. Bakit? Magkano yung halaga ng mga sasakyan? Nagturo lang yung asawa, binili agad on the spot, 30 million. Diba? Ibig sabihin, marami talagang pera etong si Bryce Hernandez, at ang dapat gawin ng Senado, ipasabbi na yung mga bank account nitong si Bryce Hernandez, mga kababayan, at nitong sina Henry Alcantara at nung iba pang mga district engineer na kasabwat po nila. Kasi hanggat hindi po ito napapapanagot itong mga ito, wala mangyayari sa ginagawang investigasyon ng ating gobyerno. Kaya dapat managot po talaga ito pong mga ito. So kayo, ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po sa pagkakakontempt nitong si Engineer Bryce Hernandez dahil po sa pagsisinungaling, mga kababayan, huling-huli na sa akto, nagsisinungaling pa.